Pastora Ishbel Baga. Ako ang wife ni Bishop Ferdy Baga at mother ni Pastor Jace. Amen. Kaya ako natutuwa. Actually, ayaw ko talagang mangaral sa mga youth. Kasi sabi ko, siguro mas dapat ang mangaral sa mga youth ay yung mga kabataan din. Ano? Kaya lang akong inassign no? Kaya alam nyo naman ako masunurin. Submissive wife ako. Kaya ako ay sumusunod lamang sa nag-assign sa akin. Praise God. God on our trials. Purihin ang ating Diyos na buhay sapagat gusto ko lang i-share sa inyo ang patotoo ng Diyos sa buhay ko. Nakilala ko ang Panginoon nung ako'y 25 years old. Single pa lang ako at syempre dahil kami mahirap lang ang buhay, talagang puro tiyaga para makapag-aral. Actually, I was third year college nung nakilala ko ang Panginoon. 25 years old, imagine, third year college pa lang ako. Kasi po ay working student ako. Aral na unti-unti hanggang sa usod ng usod. Pero, mind you, God is very good. He is so good. Umpisa elementary, dahil laking probinsya po ako, elementary, high school, kasama po ako sa honor roll. Matataas po talaga ang grades ko. Purihin ang ating Diyos na buhay. At nung first year at second year college, scholar po ako. Nakilala ko ang Panginoon after ng my second year college. So actually, magbabakasyon na po yun. At yung unang trial na binigay sa akin, na naranasan ko sa aking buhay, ay nawala po ako sa scholarship. Nagkaroon po ako ng grade na 3. Noon po kasi yung mga grades ay 1, 2, 3, 4, 5, ganyan. Nagkaroon po ako ng 3 na grade. So sabi ko, bakit ganun? Binigay ko naman ang very best ko doon sa subject na ayun. Binigyan ako ng teacher ng 3. Hindi naman po ako yung tao na mapag-complain. Hindi ako lumapit dun sa teacher, bakit ako binigyan ng 3, nawala tuloy ang scholarship ko, and I had to pay my tuition fee. Dapat sana hindi na akong babayad na aking tuition fee. So patuloy lang po ako, sabi ko, mahalaga, ligtas ako. Save ako, nakilala ko si Lord. Nagpatuloy ako sa pag-aaral. Alam nyo, the following SEM, may another na naman pagsubok na dumating sa akin. Nagkaroon naman po ako ng isang bagsak na never na-imagine ko sa buong buhay ko na ako'y magkakaroon ng failing grade. Alam nyo, kinuha ko po yung civil service without any review. Pasado po ako ang taas ng grades ko. Tapos, the following year, meron na naman po akong bagsak. Alam nyo, bago ako gumraduate ng fourth year college, kinuha ko na rin yung career service professional. Hindi pa po ako nakaka-graduate. Pasado rin po ako, mataas ang grades ko. Pero alam niyo po, nagkaroon po ako ng 3 failing grades nung pong ako'y college. Pagkatapos kong makilala ang Panginoon. Pagkatapos na ako ay ma-born again. So sabi ko, ang great naman itong pagsubok na ito. Sabi ko, hindi ko po ma-imagine na mararanasan ko yun sa buhay ko. Kasi wala po ako talagang, glory to God po yun, wala po akong exam na ibinagsak. Napakatataas po ng grades ko. Kaya nga po, nung ako nag-college, hindi na nga rin po ako nagkuha ng entrance exam, kahit po private school ang pinag-aralan ko. Kasi nung pong time namin, bago ka mag-college, meron pong tinatawag na NCEE, National College Entrance Exam. Pagpasado ka doon, hindi ka na po mag-entrance exam kahit sa private school. Ang taas po ng grades ko. Actually, pinakamataas po ako sa school namin. Doon po sa probinsya, private school din po ang pinag-aralan ko. Pero kung kailan pa po ako nakakilala sa Panginoon, saka pa ako nagkaroon ng, imagine, 3 bagsak, as in 5. Bagsak po yun. Yung iniisip ko na, ako makakagraduate na po kaagad kasi nung nakilala ko ang Panginoon, gustong-gusto ko na po kaagad na makapagtapos ng pag-aaral para ang babasahin ko na lang ay Bible. Hindi na ako magbabasa ng ibang libro, hindi na ako mag-aaral, hindi na ako gagawa ng ibang hindi spiritual, puro na lang kay Lord. Lalo pa pong tumagal ang aking pag-aaral. Working student ako, imagine. Kaya sumobra pa po yung aking pag-aaral ng 1 semester. Dapat nga po, hindi na ako sasobra dahil nagsa-summer class pa po ako. Masyado po kasi ako mabait sa kagustuhan kong makatapos na kaagad. Alam niyo po, accounting po ako. Mga major subjects po, sinasummer ko. Yung po mga cost accounting, auditing, yung mga matataas po na mga ano. Kaya sabi ko, ang Panginoon talaga, meron siyang kalooban sa bawat isa. Alam ko may purpose ang Panginoon sa akin kung bakit po ako nakaranas ng mga pagsubok. Tapos, hindi ko naman po gustong magkuha ng CPA board exam.
wala na po akong pangarap talaga. Pangarap ko lang ay makapaglingkod sa Panginoon, makapunta sa church, makapagbasa ng Bible. Yun lang po ang pinakapangarap ko, ang makapagpatuloy na naglilingkod kay Lord. Pero alam niyo po, nung kumuha ako ng board exam, hindi ko po ine-expect na dapat po pasado na po ako sa unang take ko ng board exam. Meron po akong isang subject na ibinagsak, as in bagsak na bagsak, 50. Yung pong aking grades. Kaya yung pong lahat ng mga grades ko sa ibang subject na napasado lahat at matataas, nahila po lahat pababa. Yung instead po na passing grade na po ako, hindi po ako nakapasa. So ayoko na po talagang magkuha ng CPA board. Pero ang kukunin lang po yung binagsak. Pero ayoko na po talaga. Pero God is so good. Meron po siya talagang purpose sa buhay ng kanyang mga anak. Sabi nung, ano ka ba? Yan ang kukunin mong subject para i-take mo, hindi mo pa kukunin. Kasi sa amin pong opisina noon, 5 po kaming nag-take ng board exam. Ako lang po ang naging, ang tawag po ay condition. Pagka po meron kang ibinagsak na subject, condition po. So, sabi ko, sige na nga, kuha na rin nga ako. Purihin po ang Panginoon dahil sa napilitan lang po ako, hindi naman po ako nag-review. Hindi ako nag-aral, pero napakabuti ng Panginoon. Doon sa pagsubok na yun, pinasa po ako ng Panginoon. As in, yung pong aking 50 na grade, 65. Kaya nakaabot na po ako doon sa passing grade na dapat po nung una pa ay pasado na ako. Pero para sa akin, trial pa rin po yun. Kasi never ko pong ma-imagine na ako ay makakakuha ng napakabababang mga grades. Ngayon, nakita ko po na ang Panginoon ay may layunin kung bakit dumarating ang mga trials sa buhay natin. Amen. Sa ating pong topic ay why trials come. Bakit dumarating ang mga pagsubok sa buhay ng mga anak ng Diyos? Siyempre, dun sa mga hindi anak ng Diyos, sa mga hindi kagaya natin, di Christians, talagang part na po, alam natin na part na yan ang buhay nila dahil hindi naman sila naglilingkod kay Lord eh. Pero yung kagaya natin na every Sunday nandito sa church, nagbabasa ng Bible, nagpupuri sa Panginoon and trying to live according to God's ways, pero dumarating pa rin ang pagsubok sa buhay natin. By the way, pakitaas ang kamay ng mga anak ng Diyos na nandito. Iwagayway mo, thank you Lord. Sabihin mo kay Lord, thank you Lord, I am your child. Thank you Lord, hallelujah. Why trials come? Bakit dumarating ang mga trials sa buhay ng mga anak ng Diyos? Ang mga trials, next slide please, ito po ay nagdadala, may kasamang pain. Sabihin mo, pain. Masakit. May kasamang sakit. Pwedeng physical, pwede rin emotional, at pwede rin namang spiritual. At wala pong Kristiyano na gusto ng trials. Meron po ba rito na gusto ng pagsubok sa buhay? Siyempre, ayaw po natin ng trials. Ayaw din natin na dumaan tayo sa test. Kasi masakit nga po eh. Pagka dumarating yung tinatawag na mga trials o pagsubok sa buhay. Pero alam nyo, ang pagkalikha sa atin ng Diyos, gusto niya tayo maging dependent sa Kanya. Ibig sabihin ng dependent, yung tayo sa Kanya umaasa. Sa Kanya tayo nagpapasakop, sa Kanya tayo sumusunod. Ito po yung nais ng Panginoon para sa bawat isang anak niya. At ito lamang po yung paraan para tayo'y tunay na maging masaya, kontento, at matupad yung plano ng Diyos sa kanyang pagkalikha sa bawat isa sa atin. So dito pa lang po ay makikita natin na bakit talaga dumarating ang pagsubok sa mga anak ng Diyos. Kahit po nung nilikha ng Diyos ang ating unang magulang na si Adan at si Eva. Alam niyo po, nung time na yon, una, sila ay dependent kay Lord. Pero dumating ang time na naging independent po sila. Hindi na po sila nagtiwala sa Diyos. Sumuway po sila, nagrebelde sa ating Diyos na buhay. At dahil nga po sa kasalanan ni Adan at ni Eva, sabi ang lahat ng mga tao ay nakaranas ng kasalanan, naging makasalanan, naging rebelde at masuwayin sa Diyos. Pero salamat because of our Lord Jesus Christ na Diyos na nagkatawang tao
para tubusin at bayaran ang ating mga kasalanan, tayo po ay nagkaroon muli ng relasyon sa ating Diyos. Na-restore yung relationship ng tao sa Diyos. Amen? Naging close muli ang tao sa Diyos. Salamat sa ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan natin si Lord. Tunay nga, kung wala ang Panginoong Hesukristo sa buhay natin, tayo po ay hindi makakalapit sa ating Amang Diyos na nasa langit. We will pass so many rituals, we will do so many offerings, burnt offerings. Kung nagbabasa na po kayo ng Old Testament, alam niyo po, ang buhay ng mga Israelita, sila po yung bayang pinili ng Diyos. Sila po yung gumagawa ng maraming mga rituals, naghahandog ng mga tinatawag na hayop na susunugin, burnt offerings, peace offerings, iba't iba pong uri ng mga offerings ang kanila pong inihahandog doon sa altar. Mga buhay na hayop na po pinapatay, yung dugo ay inihahagi sa altar, sinusunod. Napakatagal pong ritual yun. Para lang po sila ay makapanalangin sa Diyos sa magitan ng isang tinatawag na high priest. Pero praise God, because of the Lord Jesus Christ, hindi na po natin kailangan gawin pa yung mga paghahandog na yon ng mga animals na papatayin at susunugin at kukunin ang dugo para ialay, para pambayad sa kasalanan. Glory to God. Praise be to the Lord Jesus Christ. Kinuha na po niya ang kasalanan ng bawat isa na sumasampalataya sa Kanya. Sino rito ang sumasampalataya sa ating Panginoong Jesus? Yes, because of your faith in the Lord Jesus Christ, yung kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan nating lahat, kinuha na po niya. Pinatawad na niya tayo at siya na po yung nagdusa sa krus ng Kalbaryo para sa bawat isa sa atin. Ibig sabihin, hindi na tayo parurusahan pa. Isn't that great? Amen. Praise God, hindi na po tayo makakaranas pa ng parusa. At lalong-lalo na ang mga sumasampalataya sa ating Panginoong Yesus, hindi na po sila pupunta doon sa impyerno kapag sila po ay namatay. Saan ka pupunta pag ikaw ay kinuha ng Panginoon? Sa langit, siyempre, kung nasaan si Lord. Sa mga araw na ito, pag merong mga saints na kinukuha ang Panginoon, saan pumupunta? Sa Panginoon. Nasa langit siya, din nasa langit siya. Pero sa end of the world, kapag tayo po'y kinuha na ng Panginoon, ang sabi po, isa na lang ang lugar na patutunguhan natin. Yung langit po na iyon ay tatawagin ng hindi langit, kundi new heaven and new earth. Isa na lang po ang langit at ang lupa. Bagong langit at bagong lupa. Doon po tayo titira. At sure na po, para sa bawat isa na sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At dahil nga po, so great ang sacrifice na ginawa ng Panginoong Hesukristo para sa bawat isa sa atin, minamahal natin siya. Amen? We love Jesus. At pinakikita po natin ang ating pag-ibig sa Diyos sa magitan ng ating pagsunod sa Kanyang mga utos, pagsunod natin sa Kanyang mga kalooban. At kahit po dumaraan tayo sa iba't ibang uri ng pagsubok, trials, iba't ibang situation sa ating buhay, nananatili pa rin tayong nagmamahal sa Panginoon. Ako po sa age ko na ito, senior citizen na po ako, hindi na po mabilang ang mga trials na pinagdaanan ko sa aking buhay. Napakatagal na po, imagine, 25 years old ako, Christian ako, ang dami ko pong napagdaanan na pagsubok. Pero nananatili ako, glory to God, na nagmamahal sa Panginoon because of His great love for me. Kinuha niya ang lahat kong mga kasalanan, pinatawad niya ako, nilinis niya ang aking buhay. At ang pinakamasayang bahagi ng buhay ko, yung alam ko na kapag ako'y kinuha ng Panginoon, doon ako sa Kanya pupunta. Alam nyo, ito yung pagkakaiba ng mga Kristiyano o ng mga anak ng Diyos doon sa mga hindi mananampalataya. Tayo ay merong inaasahan na bagay na pang-espiritual. Hindi tayo nakapokus lang ang kaisipan natin sa mga bagay na panlupa. Tayo ay merong inaasahan sa ating buhay espiritual that one day we will be with the Lord, amen, and we shall live with Him forever. Kaya nga po mga kapatid, mga kabataan na nandito at kahit hindi mga kabataan, all believers, young and old,
rich and poor, tayo po ay dadaan sa iba't ibang sitwasyon ng buhay natin. Pero ang nais ng Panginoon, tayo ay manatili na nagmamahal sa Kanya. Amen. Kasi sabi ng ating Panginoong Jesus sa Kanyang mga disciples, nung siya'y nandito pa sa lupa at nasa katawang tao, sabi niya, in this world, you shall have tribulations. Ibig sabihin, makakaranas kayo ng mga pagsubok, ng mga trials. But be of good cheer. Mag-rejoice kayo, sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, parang sa mga mananampalataya na hindi pa gaanong nakakapagbasa ng Biblia o kulang pa sa kaalaman sa Biblia, o kaya yung mga manampalataya na sinasabi nila na they believe the Lord Jesus Christ, pero very limited ang kanilang pananaw sa buhay. Ang iniisip kasi nila ay walang pagsubok na darating sa buhay ng Kristiyano. Meron po. Dapat po nating maunawaan yung mga good reasons why He allows trials to come to our life. Pag-aralan po natin isa-isa ang mga bagay na ito. First, the first reason why trials come sa ating buhay is to strengthen our faith. Para po palakasin ang ating pananampalataya. Nung ikaw ay naniwala, nagtiwala sa ating Panginoong Hesukristo, nilagyan ka ng Panginoong Jesus ng pananampalataya sa puso mo. Maaring maliit, no? Pero hindi gusto ng Panginoon na manatiling maliit o konti ang pananampalataya mo sa Kanya. Gusto niya maging matatag, matibay ang iyong pananampalataya sa Kanya. Kaya He allows trials to come to our lives. Santiago 1, talatang 2 hanggang 4, basahin natin ng malakas, sabay-sabay, may energy, begin. Mga kapatid, mga galak kayo ang iba't ibang uri ng pagsubok, kahirapan, pag-uusig, calamity, kapigatian, etc. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamagitan ng mga pagsubok, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Tingnan niyo po ang sulat ni Apostol Santiago, isang talagang matatag na lingkod ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi, kapag dumaranas tayo ng iba't ibang uri ng pagsubok, ano yung mga pagsubok na yun? Poverty, kahirapan, kakulangan ng pera. Di po ba? Pagsubok po yan. Nakakalungkot yan. May nararamdaman tayong sabihin ng kapigatian, sadness, kahirapan, ano po ba? Pag-uusig. Anong pag-uusig? Persecution. Yung sa iyong pagiging Christian, nakakarinig ka ng mga masasakit na mga pananalita, mga panunuya, nakakarinig ka ng mga bagay na hindi mo dapat marinig. Diba? Yan po ay pagsubok sa buhay. At yung iba nakakaranas na sinasaktan sila dahil sa kanilang pagiging Kristiyano. Ako, pinagdaanan ko na po yung mga bagay na yan nung bago-bago akong Christian. Pero ngayon po, dahil tapos na po ako, hindi na po ako dumaranas ng mga ganyan, lalo na po mula sa aking mga kaibigan at mga mahal sa buhay. Tanggap na nila yung kalagayan ko na Christian ako, born again ako, pastora ako. Maaring nakakarinig na lang po ng mga pag-uusig doon po kapag pumupunta sa iba't ibang mga lugar at nangangaral ng salita ng Diyos. Pero maliliit lang pong mga pagsubok po yon, kung sa ano po ba ay hindi magiging dahilan para ikabagsak ng isang mananampalataya. Calamity, pagsubok din po yan, yung nakakaranas na ikay binaha, talagang nawasak ang bahay, o kaya nasunugan, o kaya napagnakawan, o iba't iba pong uri ng kalamidad ang dumaraan sa buhay ng Kristiyano. Kapighatian, kalungkutan. Paano po napipigati ang isang tao kapag may namatay ka na mahal sa buhay, o kaya kapag merong bagay sa buhay mo, pag-aari mo na biglang nawala sa iyo, o kaya yung pinakamamahal mo, nabigo ka, sabihin ng yan, kapigatian po ang ating nararanasan. Pero ang sabi ng ating talatang binasa, ang sabi, nagiging matatag
ang inyong pananampalataya sa pamagitan ng mga pagsubok. Ibig sabihin, kapag may dumarating pala sa ating mga trials o pagsubok sa buhay, hindi ka dapat bumagsak. Hindi ka dapat tatalikod kay Lord, kundi mas lalong tumibay dapat ang iyong pagkapit sa Panginoon. Amen? Kasi siya lang ang makakatulong sa atin sa panahon ng mga pagsubok. Siya lang po ang kayang mag-angat muli sa atin. Ang sabi ng Biblia, hindi niya tayo pababayan, hindi niya tayo iiwan kailanman, dumaraan man tayo sa mga kapigatian o masasakit na bahagi o sitwasyon ng ating mga buhay. Our God is faithful. Sabihin mo sa iyong katabi, God is faithful. Tapat ang ating Panginoon. Sobra pong mahal niya ang bawat isa sa atin at hindi po niya tayo pababayaan. Kaya nga po ako noon, nung nagkabagsak ang mga grades ko, hindi po ako tumalikod sa Panginoon. Hindi ako nagtanong na, Lord, bakit kung kailan pa ako naging Kristiyano, saka pa nagkabagsak ang grades ko? Bakit nawalang scholarship ko? Bakit ganito? No. Hindi po ako nagtanong. Dahil alam ko, may layunin ng Panginoon kung bakit ako ay dumaan sa pagsubok na yon. Amen. Sabi, dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Pagpala tayo ay naging matatag sa mga pagsubok na dinadaanan natin sa ating mga buhay. Ang sabi, tayo ay magiging ganap at walang magiging kulang sa bawat isa sa atin. Haharap tayo sa ating Diyos one day na tayo ay kumpleto. Sa spiritual, malakas ang pananampalataya, physical, emotional, diba? Makakaharap tayo na taas noo at makakapagpuri at pasalamat tayo sa ating Diyos na buhay. Kaya dito sinasabi ng Biblia na kapag may pagsubok, trials, anuman ang nararanasan mo sa mga araw na ito, maging matapat ka sa Panginoon. Be faithful. Huwag kang tatalikod. Huwag mo sasabihin na, ay hindi na ako a-attend. Ay ayoko na magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Naalala ko dun sa isang probinsya na pinupuntahan namin sa Batangas. Meron dong isang lalaki na ang sabi niya, dati sumasama ako sa ganyan eh. Hindi na ako sumama kasi wala namang nangyari sa buhay ko. Hindi ako yumaman. Patuloy pa rin akong naging mahirap. Para sa kanya, ang buhay Kristiyano ay ikaw ay payayamanin ng Diyos. Hindi naman ipinangako ng Diyos na ikaw ay payayamanin. Amen? Paano ka payayamanin kung ikaw naman ay tamad at hindi ka nagtatrabaho? May mga panuntunan at kondisyon ang Biblia kung sino yung gagawin ng Diyos na mayaman at masagana ang buhay. Kapag yun ay ating nasunod, yung mga kondisyones ng Biblia, maybe ibibigay ng Panginoon ang pangarap nating yumaman. Pero kung hindi naman natin nagagawa yung mga bagay na yon at gusto lang natin yumaman, hindi po yun gagawin ng Panginoon. Alam ng Diyos kung ano ang nilalaman ng ating puso, ng ating kaisipan. Alam ng Diyos ang ginagawa natin araw-araw. At alam ng Diyos kung ano ang gagawin mo sa iyong pera kapag ikaw ay yumaman. Kaya marami hindi pinapayaman ni Lord. Hindi marunong mag-budget ng pera. Sabi mo sa iyong katabi, sino kaya yun? Tumanggap ng pera, sa halip na i-budget, ayusin ang paggastos, ano agad gagawin? Kakain ng masarap, bibili agad ng mga gustong bilhin, bibili agad ng cellphone na mamahalin, one day, millionaire. Kaya marami hindi pinapayaman agad ni Lord. Pero kapag ikaw ay nakita ni Lord na marunong ka na mag-budget ng iyong pera, marunong ka nang gumastos sa tamang kaparaanan, I believe payayamanin ka na ni Lord. Kaya kailangan matuto muna tayo ng tama. Amen. Pangalawang point, why trials come sa buhay ng Kristiyano. Number 2 is to teach us lessons. Para tayo ay bigyan ng leksyon. Di ba sa school ganyan, kapag ang estudyante ay tamad mag-aral, binabagsak ng teacher.
Pero hindi lahat. Yung kagaya po nung nangyari sa akin, nagkabagsak-baksak ang grades ko, pero I believe, binigay ko naman po ang best ko. Pero pagsubok nga yun may purpose ang Lord. Mamaya isi-share ko sa inyo. To teach us lessons. Merong mga tao na sobrang matigas ang ulo. Sino kaya yun? Ano? Yung bang hindi mapagsabihan, tinuturuan ng tama pero hindi nakikinig. Alam niyo po, ang bayang Israel ay isang bayan na pinili ng Diyos. Talagang itinangi ng Diyos. Pero of all the many nations in the world, ito pang bayang ito na pinili ng Diyos. Ang sabi ng Biblia ay matigas ang ulo, matigas ang leeg, stiff-necked people. Kung ano yung ayaw ni Lord, yun ang gagawin. At alam nyo, pinagbawal ng Diyos na mahigpit sa kanila na huwag sasamba sa ribulto o sa mga Diyos-Diyosan. Noong pong time na yun, ang dami pong Diyos-Diyosan ng mga nations of the world. Nandyan si Molech, nandyan si Baal, nandyan si Astoret, ang dami po nilang mga Diyos. Bawat bansa, iba't iba po ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Alam niyo mga Israelita, ipinagbawal na, binigay na sa kanila ang 10 commandments, pero ganun pa rin. Sumuway pa rin sa Diyos. Matigas po talaga ang ulo. At dahil doon, sila po ay hinayaan ng Diyos na mabihag ng kanilang mga kaaway. Naging alipin po sila ng libu-libong taon. Maraming mga taon sa iba't ibang mga bansa. Pinarusahan sila. Ang karamihan po sa kanila ay doon namatay, pati ang kanilang mga anak, mga ina po, sa ibang bansa. Pagsubok po yun. Pero meron din pong iba sa kanila na talagang naging matigas ang ulo, pero naakay naman po na magsisit, magpakumbaba sa Diyos. Sila po yung nakauwi muli sa bayang Israel. So kapag palang isang tao ay matigas ang ulo, nakakaranas siya ng pagsubok sa kanyang buhay. Kaya kapag ikaw ay may nabasa sa Biblia, aral ng Biblia, o kaya aral ng magulang mo, tinuturuan ka ng tama, mga aral na tama sa eskwelahan, dapat susundin natin yan. Kasi kapag hindi natin sinunod, maaring makaranas tayo ng pagsubok sa buhay. Amen. At kung hindi naman tayo magbabago, ay talagang mapapahamak po tayo. So binibigyan po tayo ng Lord ng leksyon. Naalala ko yung isa, sabi niya, ay nung naranasan ko yung lessons na binigay sa akin ni Lord, yung katamaran kong mag-aral. Sa halip na ako'y mag-aral, ang hawak ko palagi ay gadget sa umaga, sa tanghali, sa gabi. Magdamag, gadget. Ayan, bagsak lahat ang grades ko. Pagsubok yon, ayaw na tuloy siyang pag-aralin ng kanyang mga magulang. Kasi sabi, sayang lang ang perang ginagastos sa iyo. Diba? Nawa po, ang mga anak ng Diyos ay hindi ganon. Dapat marunong tayo ng tamang oras ng paggamit ng mga gadgets. May limitadong oras lang, sabihin mo sa iyong katabi, may limitadong oras lang. Hindi babad. Hindi babad sa gadget. Kasi may consequence po yan. Yan ay para turuan tayo ng leksyon. Ngayon, kung magiging matigas pa rin ang ulo, hindi ka makakatapos ng pag-aaral mo. Kasi lagi ka nalang bagsak. Hindi ka nakakapagbasa. High school na, hindi pa marunong magbasa ng Tagalog. Hindi rin lalong marunong magbasa ng English. Diba? Dapat iba ang mga anak ng Diyos. Kung yung mga hindi mananampalataya ay hindi marunong magbasa, dapat marunong ka magbasa. High school ka, no? Hindi bale, sabi, grade 1 pa lang, hindi pa raw marunong magbasa. Eh yung iba, gumraduate ng grade 6, hindi marunong magbasa. No? Pag tinanong, what is your name? Hindi alam sagutin. Ang sagot 21. Age yun yung tinatanong ano? Tinatanong, what is your name? Anong pangalan mo? 21 po. O 21 years old daw siya, hindi naman yun ang tinatanong. So, kailangan po marunong tayong mag-aral para tayo ay matuto. Ano pang lesson tinuturo? Pride. Alam niyo po sa Biblia, yung isang hari, siguro narinig niyo ito na itinuro sa inyo ni Pastor Jason, ni Bishop, patungkol sa isang hari na sobra pong nagkaroon po siya ng pride. Hindi fried chicken. Pride na pagmamataas sa kanyang puso.
Sabi niya, dahil sa aking karunungan at sa aking kagalingan, sa aking kapangyarihan, ang bansang ito, ang kagandahang ito ng bayang ito ay aking ginawa. Nangyari dahil sa nagkaroon po siya ng pride. Alam nyo, dumaan po siya sa napakapait at napakabigat na pagsubok sa kanyang buhay. Ano yung pagsubok na yon? Pinarusahan po siya ng Diyos for 7 years. Ang kanyang pong kaisipan, ang kanyang katawan ay naging kagaya po ng isang hayop. Ang kinakain po niya ay damo sa parang at ang kasama niya ay yung mga hayop sa parang for 7 years. Sabi ang kanyang mga kuko, nakakatakot. Ano po, parang sa hayop, parang yung sa mga eagles, ganyan. Pero bago nag-end ang 7 years, nakita po niya ang sarili niya. Nagsisi po siya, humingi ng tawad at ibinalik po siya ng Diyos sa kanyang original na kalagayan na pagiging isang hari. So, binigyan siya ng lesson ni Lord. Yung iba naman po ay dahil sa pagiging mapag-murmur. Ano ba yung murmur? Mahilig magbulong-bulong. Mahilig mag-complain against their leaders. Noong pong panahon ni Moses, meron po siyang kapatid na babae, ang pangalan ay Miriam. Ito rin po ay nagbulong-bulong laban sa kanya, nag-complain kasi si Moses ang leader ng mga Israelites. He was so respected by the Israelites. Mataas ang pagtingin sa kanya. Pero sabi niya, hindi naman, kami rin naman ni banal ah. Kami rin naman propeta ni Lord ah. Bakit siya lang? Sabi gano'n. Siya nga, meron nga siyang asawa na unbeliever. Yung ganun po ba? Tinitingnan niya ang kapintasan, yung kamalian ng kanyang kapatid. Leader po, yun na itinayo ng Panginoon. Alam niyo po, hindi po nais ng Lord na against your leaders dito sa church, pastor o primary leader o sino man pong leader o na nakakataas sa iyo, yung magko-complain ka at his or her back. Kahit sabihin na may kasalanan o mali siyang nagagawa, you don't need to complain. Ask him or her directly. Lumapit ka sa kanya kasi ayaw po ng Diyos nang nagmamurmur. Ayaw ng Diyos nang nagko-complain against the leaders. Kasi yung backing po ng Diyos ay nasa mga leaders. Alam niyo po, itong si Miriam na kapatid ni Moses, pinarusahan po yan ng Diyos dahil sa kanyang pagmurmur laban kay Moses. Nagkaroon po siya ng ketong sa kanyang buong katawan. At nung pong time na yon, kapag may ketong, ihihiwalay sa bayang Israel. Kaya alam nyo, hindi po nakapaglakbay ang bayang Israel dahil sa paghihintay sa kanya. Dahil ayaw naman po ng mga Israelita, ayaw din ni Moses, ng mga ibang mga leaders ng Israel na maiiwan siya. Ang sabi ni Lord kung ikaw ba nagkasala, kung siya ba nagkasala sa kanyang tatay, di ba duduraan siya, parang ganon. Kaya inihiwalay po siya. Hinintay pa po na siya ay muling ma-restore at gumaling ang kanyang ketong bago pa nakapaglakbay muli ang mga Israelita. Laking kahiyan po yung trial na kanyang naranasan para huwag na po siyang magbulong-bulong o mag-complain against her leader. So ito po ay aral din sa bawat isa sa atin. Hindi naman po ibig sabihin ay perfect ang leader natin. Pero ayaw po ni Lord ng mga nagbubulong-bulungan laban sa isang nakakataas sa atin. Kung meron kang nakikita na ginagawa na hindi tama, lumapit ka sa kanya directly. Kausapin mo directly. Tanong mo sa kanya para makapagpaliwanag siya sa iyo. O kaya kung may nakikita siya sa kanyang sarili na hindi tama, para makita ng tao at makahingi siya ng tawad sa iyo o kung sino mang tao na kanyang pinagkakasalahan. Pero kung ikay magmumurmur against his or her back, hindi ka kakampihan ni Lord. Doon pa rin siya kakampi sa leader mo. Kaya ito po ay lesson sa bawat isang nagmumurmur at nagko-complain. At kahit po mga Israelita noon, ang karamihan sa kanila ay nagmurmur and complain din against kay Moses. Pero sila po, ang karamihan po sa kanila ay namatay sa tuklaw ng ahas. Ang marami po sa kanila ay namatay, nabiyak ang lupa at kinain po ng lupa. Pinarusahan po sila lahat. Hindi dahil sa si Moses ay 100% na banal, kundi siya po ay itinayong leader ng Panginoon. Ang mga leader po, hindi ang mga yan basta naging leader on their own. Ginamit po ng Diyos ang mga tao para sila ay matayo
maging leader. Kaya may backing po sila. May support po sila ng Panginoon at dapat po nating respetuhin. Amen po ba yun? To teach us lessons, malimit po tayo nagkakamali ng mga desisyon. Sino po rito na since childhood ay walang desisyon na ginawang mali? Diba? Lahat tayo nagkakamali sa ating mga pagpapasya. Yung mga nagkaroon ng business, diba? Dumaan sila sa mga trials, sa kanilang mga business, marami nalugi. Dahil hindi naman pala, yun yung business na kalooban ng Lord na pasukin niya, hindi nag-prosper ang kanyang business at nalugi. Sa studies, pagkakamali rin ng desisyon, patungkol sa pag-aaral, nagkamali ng kursong kukunin, nagkamali ng eskwelahan na papasukan, di ba? Ayan, hindi naging maganda ang bunga ng kanyang pag-aaral. Ganon din sa pag-i-invest. Maraming lesson na binibigay si Lord. Minsan kagustuhan natin na umasenso ang ating buhay, ano? Pasok tayo ng pasok sa mga negosyo o sa mga investments na hindi natin inalam 100% ang God's perfect will. Ayan, di po ba? Frustrations, failures. Pero yan ay mga lessons na binibigay sa atin ng Panginoon. Hindi ka ba malulungkot? Di ka ba mapipigati? Kung yung iyong pinag-ipunan ng napakatagal na panahon, 1 million pesos, di ba? Tabi-tabi mo yon para sa iyong needs. Gusto mo sanang mag-travel, hindi ka nag-travel, inipon mo at ininvest mo. Tapos, hindi na pabalik sa'yo. Lugi. Diba? Ang sakit po na pagsubok yon. Pero yan ay lessons of life na binibigay ni Lord sa kanyang mga anak. Kaya ingat tayo sa pag-i-invest. Sabihin mo sa iyong katabi, ingat tayo sa pag-i-invest. Kayo mga kabataan, in the future, darating kayo sa time na yan that you will desire to invest your money para mag-grow. Pero hindi po ganong kadali ang pagpapasya sa bagay na iyan. We need to seek God's perfect will para hindi po tayo masaktan. Sa relationships, hello, sino rito ang hindi pa nakaranas ng kabiguan sa larangan ng pakikipagrelasyon? Hindi na natin isama yung sa family ha, yung sa opposite sex. Diba? Halos karamihan ng mga kabataan, bata pa lang ay nakaranas na ng iba't ibang kabiguan. Kasi pagkakita ng gwapo, yes agad. Pagkakita ng maganda, ligaw agad. Pasok agad, text agad, I love you, kumusta ka, kumain ka na ba? Ganyan. Tayo na ha, ganyan agad. Ang bilis. Ang bilis ngayon. One day lang, pwede ka na magkaroon ng boyfriend at saka girlfriend. Ang bilis. Pero alam niyo po, tinuturoan tayo ni Lord, ang pakikipagrelasyon sa opposite sex ay hindi isang laro. Sabi mo sa iyong katabi, hindi yan isang laro. Yan ay inaalam ang kalooban ng Panginoon para hindi tayo masaktan. Sino ritong nasaktan na more than 5 times? Konti pa lang daw yun, Sabi nung isa, ako, 10 times na. Meron niya po akong nalaman, 23 times na nabigo. Ang bata-bata pa niya, 14 years old pa lang siya. Diba? Masakit. Tsaka hindi rin maganda yun. Darating ang time na magkaka-age kayo, tapos matatagpuan nyo yung tunay na inilaan ng Diyos para sa inyo. Tapos magkukwentuhan kayo, ilan na naging boyfriend mo? Mahiya kang sabihin, magsisinungaling ka pa. Ikaw lang ang padalawa, pero ang totoo, pang-22 na pala siya. Pang-ilan na pala siya sa buhay na yan, Diba? Hindi maganda yon. So, mga wrong decisions, nagdudulot ito ng pain, nagdudulot ng luha, nagdudulot ng yung iba talaga naglalasing o kung anong iba't ibang mga ginagawa para malimutan ang sakit ng kanyang kalooban. Ito si Samson sa Biblia, ito talaga mabait din ito masyado, yung anak na ito ng Diyos Sinabi na huwag doon makikipagrelasyon sa unbeliever, doon pa rin nakipagrelasyon sa unbeliever. Kaya yung gift na binigay sa kanya ng Panginoon, yung anointing ng Lord sa kanya, na siya po sobra yung lakas
na binigay sa kanya ng Panginoon. Alam nyo, nakipagrelasyon doon sa unbeliever kay Delilah. Kaya merong kanta na Delilah, Samson and Delilah. Diba? Sayang, nawala ang kanyang lakas dahil doon. Tapos, ayun, namatay pa siya after noon. Oo nga, nakapaghiganti siya sa kanyang mga kaaway, sa mga Philistines na pumutol ng kanyang buhok. Kasi dahil sa babae, ang sweet-sweet kasi nung girl hindi niya alam akala niya love na love siya. Ang sweet-sweet sa kanya, pinatulog-tulog siya sa kandungan. Habang siya natulog, pinutol ang kanyang buhok na naging source ng kanyang strength na galing sa Panginoon. Nang hina na siya, nabulag na ng kaaway ang kanyang mga mata. Pero alam nyo, dito, may aral sa atin ang Panginoon. Huwag kang matutulog sa kandungan ni Delilah. No. Yung Delilah ng sanlibutan na ito na hindi kalooban ng Diyos para sa iyo. Amen? Matuto kayong maghintay ng tamang panahon na binibigay ng Lord pagpatungkol sa pakikipagrelasyon. Sige, bulong mo sa iyong katabi. Maghihintay tayo ng tamang panahon. Maghihintay ka ng tamang panahon. Huwag magmamadali. Para hindi dumaan sa mabigat na pagsubok. Yun yung iba po, di ba? Sa pagmamadali, ayan, nahulog na sa tukso, nagkaroon na ng anak, hindi pinakasalan, naging dalagang ina, naging binatang ama. Gusto mo ba yun? Di ba gusto mo kung maging tatay ka, meron kang asawa, kung maging nanay ka, gusto mo may husband ka. Para wag niyong maranasan ang bagay na yon, be careful sa larangan ng relationships. Wag magmamadali. Disobedience to the voice of the Holy Spirit. Yung hindi ka sumusunod sa tinig ng Holy Spirit sa buhay mo, yan din po ay nagiging dahilan ng kabiguan sa buhay. Yung bang ginaguide ka na ni Lord, yung gustong-gusto mong umalis ng bahay dahil paalam ka sa parents mo, hindi ka pinayagan, talagang tigas ng ulo mo, alis ka pa rin. Ayun, na-hold up, di ba? Na-aksidente. Yung bang ganon? Ginamit na nga yung magulang mo para hindi ka mapahamak. Malambot ang ulo mo kaya nakaranas ka ng bagay na hindi mo dapat maranasan. O kaya, there are times tayo sa ating buhay, kinakausap tayo ni Lord, itabi mo yung pera mo sa iyong bag. O pag nagdala ka ng bag, wag niyang parang paisi-isi ka na lang. Hawakan mong maigi yung bag mo. Naalala ko yung isang sister, nag-share siya. Alam niyo po, yung ganda-ganda ko pong bracelet, nadukot po sa bag ko. Paano ka ba nagdala ng bag mo? Nandito po sa likod ko. Lumalakad po akong ganyan. Yung bag niya na uso ngayon sa mga kabataan. Bakit mo doon inilagay? Alam mo naman na maraming mga mandurukot. No? Tapos yung isa naman po na hindi na siya kabataan nung time na iyon. Siyempre, suot-suot niya ang kanyang mga jewelries. Dito, tsaka dito. Naglalakad siya along Avenida, Santa Cruz. Sabi niya, lakad siyang ganyan. Baba siya ng bus. Sabi, alam niyo po, may tumakbo po doon sa tabi ko. Ginanyan po yung aking kwintas. Ako naman po natakot. Wala po akong nagawa. Lakad pa rin po ako. Ay, bumalik po. Kinuhaw din. Kasi nung pong time na yon, ang dami pong mga snatchers. Pinagsasabihan na po siya, hindi po siya nakinig. Gusto pa rin niya, maganda siya, may bracelet siya, may kwintas siya, lakad-lakad siyang ganyan. Nag-iisa siya, wala po siyang kasama. So, meron ng mga tao na ginagamit ni Lord para kausapin siya. Kasi hindi naman po usually magsasalita ang Holy Spirit na may tinig kang maririnig. Anak, wag mong dalhin yan. Usually, ginagamit din po yung mga tao nakapaligid sa atin. O kaya dito, inner voice sa puso natin. Kaya lang, minsan, hindi sensitive ang mga anak ng Diyos. Kaya, yun napapahamak, dumaraan sa mga pagsubok at problema sa buhay. Sa akin, may mga lessons of life din po patungkol sa bagay na iyan. Yung hindi po ba nagiging sensitive sa tinig ng Holy Spirit, yung nasa isip ko, hindi naman siguro ganyan. Ayun, nawalan-walan din po ako ng mga ganyang sa larangan po ng pera.
Kaya tayo, maging sensitive tayo at maging obedient tayo sa tinig ng Holy Spirit. Kasi mga trials na yan na ating nararanasan ay lessons ni Lord. At maging po yung pag-ibig natin sa mga bagay ng mundo. Nakatira tayo sa mundo, pero sinabi po ng Biblia na huwag natin itong ibigin ng una sa lahat. Amen. Sino lang ating iibigin ng una sa lahat? Ang ating Diyos na buhay. Sino pang ating mamahalin? Honor ang ating parents. 'Di ba? Susundin natin sila. Pero may sinabi ang 1 John 2:15 to 17 that do not love the world, neither the things that are in the world. Ano daw 'yun? Pride of life. Yung pagnanais mo ng karangyaan sa buhay. Yung pagnanais mo ng mga bagay na nakakaaliw sa mata at yung nakakaaliw sa laman. Pride of life, lust of the flesh, lust of the eyes. Sabi, yan ay mga bagay ng sanlibutan. Huwag nating naisin, huwag nating gustuhin. Alam niyo po, pag ang isip at puso, buhay ng isang tao ay nakapokus sa mga bagay na pansanlibutan, yan ang mahalaga sa kanya. Yan ang priority sa kanya. Yan yung talagang pinag-uukulan niya ng maraming atensyon at panahon. Ang passion niya ay things of this world. Yung makilala siya, yumaman siya, sumikat siya, yung talagang lahat ng bagay na gusto niya makita ng kanyang mga mata ay makamta niya, no? At yung pita ng kanyang laman, pinagbibigyan niya. Dumaraan po ang mga ganyang tao, kahit Kristiyano, sa mabibigat at masasakit na pagsubok sa buhay. Pero tayo po bilang mga anak ng Diyos, sundin lang po natin ang Biblia. Makakaligtas po tayo sa mga ganyang uri ng pagsubok. Gusto ni Lord na tayo ay matuto ng tama. Binibigyan po niya tayo ng lesson para hindi po tayo maulit pa yung mga kabiguan na ating nararanasan. Amen? Yung iba sa kagustuhan na makilala kahit hindi na makapag-church, hindi na makapaglingkod kay Lord, okay lang sa kanya. Para lang siya sumikat, para tingalain ang maraming mga tao. Diba? Kahit alam niya masama yung mga bagay na pita ng mata, maghahatid sa kanya sa kasalanan, maghahatid sa kanya sa pagkawasak ng kanyang pamilya, ginagawa pa rin, pinagbibigyan ng pita ng mata, pita ng laman. No? Dapat po ang mga Kristiyano ay maging matalino. Sabihin mo sa iyong katabi, maging matalino tayo. Amen. Ang isang Kristiyanong matalino sa mga araw na ito, alam niyo po, hindi talaga yung mga honors sa school, hindi talaga yung sasabihin na maraming mga awards, kundi yung po talagang sumusunod sa panuntunan ng Biblia. Kung anong iniaaral ng Diyos. Yung ang kanyang buhay ay kanyang ipinapasakop sa kalooban ng Panginoon. Inaalam niya palagi kung ano ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Kahit paanong dunong ng isang tao, pero kulang naman po siya sa kaalaman sa salita ng Diyos, hindi pa rin po siya marunong. Amen. Kaya bilang mga kabataan na nandito, mga anak ng Diyos na nandito, you have to study the Word of God every day. Again, sasabihin ko sa inyo, dapat pinag-aaralan ninyo ang Biblia. Sabi nung isang Christian na nakausap ko, bata pa siya, uma-attend na siya ng church, pero ngayon, 22 years old, maybe umattend siya ng kids ministry, mga 5 years old siya. So, for 17 years, uma-attend na siya ng church, pero hindi pa raw niya natapos ang Biblia from Genesis to Revelation. 17 years na nag-church. Ikaw kaya, kapatid, dapat meron kang timetable. Within 1 year, tapos ko ang Biblia from Genesis to Revelation. Actually, matagal na po yun, yung 1 year. Kung ikaw talaga ay uhaw at gutom sa salita ng Diyos, dapat tapos mo na ang Biblia kahit 6 months pa lang. Amen.
Huwag mo nang hihintayin na isang chapter, isang araw. Hindi ka makakatapos ng Biblia. Isang chapter, isang araw lang ang babasahin mo. Kailangan magkaroon ka ng desisyon. Kailangan matapos ko ngayong araw na ito ang isang aklat. O let's say, maraming mga chapters. 3 days, tapusin mo. Hindi man ibig sabihin, pag binasa mo na, intindihan mo lahat, at least nabasa mo. Amen? Diba? Para pag ipinangaral, ay alam mo na yun ay iyong nabasa. Hindi mo man naintindihan ng buong buo. Dito makikita ang pagkakaiba ng mga anak ng Diyos. Ang isang tao na maaral ng Biblia, hindi ka madadaya ng mga maling aral. Pag may lumapit sa iyo na ibang doktrina, iba ang pananampalataya, kulto. Sabihin ng kulto, hindi kagaya ng sa born again ang kanilang mga doktrina, hindi ka madadaya. Pero yung iba, nadadaya kasi hindi pala basa ng Biblia Na-share na, sa amin ka na umaten, sa amin ganito, attend agad siya. Ayun, naroon na. Pero katagal ng Kristiyano. Dapat po kayo maging matalino ka. Dapat alam mo ang aral ng ating Panginoong Yesus, ang aral ng Biblia. Tayo ay born again Christian, full gospel tayo. From the book of Genesis to the book of Revelation, pinaniniwalaan natin yan. Hindi tayo pumipili lang ng 1, 2, 3, 4, 5 talata at yun na lang ang ating pinanghahawakan. Lahat yan ay ating tinatanggap. Amen? Ganun po ang Kristiyano, mapag-aral ng Biblia para hindi tayo dumaan sa mga mabibigat na pagsubok sa ating mga buhay. Amen. Huwag tayo magkakamali sa ating mga pagdedesisyon. And mind you, pinalaala lang ni Lord sa akin, sa ating pakikipagrelasyon, sa opposite sex, nire-remind po namin kayo, huwag kayo makikipagrelasyon sa mga hindi ka pananampalataya. Lalo sa mga involved sa mga pananampalatayang kulto o hindi kumpletong Biblia ang aral nila. Ay paano ko po malalaman? Magtanong, kung hindi mo alam, magtanong ka sa mga pastor, sa mga leader mo. Huwag yung may nanligaw sa iyo, mayaman, gwapo, talaga, dream boy mo. Nandoon na sa kanya lahat, mayaman. Ang ganda ng boses, matalino pa. Yung pala, uma-attend pala sa isang, anong tawag doon? Espiritista, mangkukulam pala ang kanyang ina-attenan na grupo. Diba? Nabigani ka kaagad. Huwag po tayong padadaya. Meron namang mga boys na nakakita ng isang girl, ang ganda-ganda, wow, ang ganda, siya ang dream girl ko. Nang ganyan. Nalaman mo, hindi naman pala siya tunay na Kristiyano. Dahil yung palang church na kanyang inaatinan, yung church na, alam niyo po, mayroong church na ganun, na pagka-Kwaresma, o kahit hindi Kwaresma, yung mga, let's say, yung November 1, ganyan, meron silang pagtitipon, meron silang parang prayer meeting, at doon sa gitna, ay naghahandog sila ng ulo ng baboy. Alam niyo po, nandoon sa gitna yung ulo ng baboy. Kaya mag-iingat po tayo. Kayo mga boys, wag pagkakakita ng girl na maganda at malapit sa inyo, ay liligawan nyo agad. Type nyo agad. Pray agad kayo. Wag basta ganun. Kikilalanin muna at aalamin ang kalooban ng Diyos. At pag nakita ninyo na iba ang pananampalataya, agad meron na kayong conclusion dito. Hindi kami talo. Hindi kami bagay. Kahit pa maganda siya, matalino, mayaman, kahit gwapo pa siya, nasa kanya na lahat ang katangian. Hindi kayo talo. Amen? Paano po yun? Sino po liligawan namin? Siyempre, yung kapareho ng faith natin. Kung maaari, dito ka sa church natin, kumuha. Humingi ka kay Lord ang dapat mong ligawan. Marami naman tayo mga sister na magaganda, mababait, masisipag, matatalino, diba? Mga matured, spiritual. At yung mga brother naman natin, mababait, diba? Mga tapat na lingkod ng Panginoon. Paano po? Kung yung nagugustuhan ko, hindi naman po dito, hindi pa po born again. Imbitahan mo muna dito sa church. Babae man o lalaki, dalhin mo muna rito, di ba? At
Saka mo siya liligawan kung nakita mo na talagang na-born again. Pero kung kaya lang sumasama sa iyo, pinagbibigyan ka lang pala, dapat alam mo kung bakit talaga sumasama sa iyo. Kung tunay na na-born again. Amen ba yun? Kaya ingat-ingat lang, sabi mo sa iyong katabi, ingat-ingat lang. Number 3, to prepare us for God's greater calling. Minsan po dumaraan sa pagsubok ang mga Kristiyano para ihanda sa isang mas mataas, mas dakilang pagtawag ng Panginoon. Kasi sa magitan ng mga pagsubok, tayo po ay minomold o hinuhubog ng Panginoon sa ating mga karakter. Kagaya po ni Joseph. Ito po si Joseph na ituro na sa inyo ni Pastor Jace at ni Bishop, na nung pong siya'y bata pa, binigyan na po siya ng kapayagan ng Diyos na siya ay magiging kilalang tao. Pero napakabata pa po ng kanyang kaisipan at sabihin na palibasa, padalwa ito sa bunso, paborito ng kanyang tatay, siyempre may pagka-spoiled. Pero dumaan muna po siya sa maraming trials, pagsubok sa kanyang buhay. Ipinagbili siya ng kanyang mga kapatid, naging slaves siya sa Egypt. At doon sa Egypt, nakaranas po siya ng iba't ibang uri ng pagsubok. Nakulong po siya dahil napagbintangan po siya na ng rape, pero hindi naman po siya ng rape. Ilang taon siyang nakulong? 2 years. Ay noon po ang kulungan, hindi naman po kagaya ng kulungan natin. Nasa ilalim po ng lupa, dungeon. Pero alam niyo po, in spite of that, dahil siya po ay talagang anak ng Diyos. Naging matapat po siya sa pagsubok na iyon na kanyang naranasan hanggang sa nung dumating na po yung perfect time ng Panginoon na siya ay ready na doon sa mataas na kalagayan. Ayun po, itinaas na po siya ng Panginoon. So, hindi po lahat ng pagsubok sa buhay na nararanasan ng tao ay dahil masama ka. No, dahil bad ka. Gusto lang ni Lord na hubugin tayo para mas maging karapat dapat tayo doon sa kanyang paglalagyan sa atin na mataas na posisyon. Amen. Kaya magpapahubog lang tayo. Hindi yung sabihin mo, tagal-tagal naman itong pagsubok kong ito sa buhay, di na nga ako magpapatuloy. No. Si Joseph, di ba, 17 years old nung siya ay nabihag. Pero bago siya itinaas ng Panginoon, 30 years old. Di ba, ang tagal-tagal ng kanyang ipinaghintay. Trials mold our character. Sabi, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga, patience. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. So, minomold tayo ni Lord sa patience, sa pagiging isang good person at isang tao na maganda, mabuti ang pagkatao sa harapan ng lahat. Trials shall make you perfect. Ibig sabihin, yung trials, pagsubok ay ginagamit ng Panginoon para ikaw ay ma-establish doon sa kalagayan mo at qualified ka na doon sa posisyon na paglalagyan sa iyo ng ating Panginoon. Alam niyo po, yung marami pong mga itinayo ng Panginoon na ngayon ay mga pastor, bishop, o mga apostol, mga kilala na pong lingkod ng Panginoon, sila po ay dumaan na sa iba't ibang uri ng pagsubok sa kanilang buhay. Na-test na po ang kanilang kalagayan. Hindi po karakan sila from there, nandoon na agad. Dumaan po sa mababang kalagayan. Nahubog na po sila ng Panginoon. Naalala ko po, ang una ko pong ministry sa church ay children ministry. Ano pong ginagawa ko? Taga-sundo lang po ako ng mga bata na sipunin. Yung mga dito, sa tabi po ng Riles kasi, yung aking ministry. Assistant teacher lang po ako, taga-sundo ako ng mga batang gano'n na madudungis, yan, dudumi sila, ako maghuhugas. Yung gano'n po ba, lahat po yung pinagtiisan ko po yun. Hanggang sa unti-unti po, itinaas ng Panginoon. Yan, hindi ko po alam na in the future, ako pala ay tatawagin ng Panginoon na maging pastor. Po ba?
So, hindi ka raka from there ay nandun ka na kaagad. Talagang daraan ka sa iba't ibang uri, molding of your character para ikaw ay ihanda sa mataas na pagtawag sa iyo ng Panginoon. At kahit po naging mag-boyfriend kami ni Bishop noon ng matagal na panahon, hindi po ako karaka, pastora. Dumaan din po ako sa iba't ibang mga trainings, iba't ibang mga kalagayan po sa buhay. Kapag si Bishop ay nagre-rebuke sa mga kapatiran, kasama po ako doon sa nire-rebuke. Kasama po ako doon sa mga sinasaway. Hindi po yung girlfriend ay parang exempted. Hindi po. Kahit po si Pastor Jace, naging pastor po yan, hindi po yan karaka from there ay pastor kaagad. Dumaan din po siya sa iba't ibang mga pagsubok sa buhay, mga disciplines, mga instructions, mga pagtuturo po bago siya naging pastor ng ating Panginoon. Amen. So, to prepare us for God's greater calling. Number 4, to create a testimony. Ito po, minsan, ang mga Kristiyano, hindi naman po talaga so bad, kaya sila ay nakaranas ng pagsubok sa buhay. Kundi, para lang po yung kanilang buhay ay maging daan para mabigyan ng kaluwalhatian ang ating Diyos na buhay. Kagaya ng buhay ni Job, alam na natin na siya ay talagang gusto ni Satanas na ligligin siya para kanyang itakwil ang Panginoon. Dumaan siya sa mabigat na pagsubok pero naging tapat siya sa Panginoon. Kaya nag-glorify ang Diyos sa kanyang buhay hanggang sa panahon natin. Si David, dumaan din po siya sa mabigat na pagsubok. Tukso, nagkasala siya. Pero na-restore po siya sa pagiging hari sa kanyang magandang kalagayan dahil siya po ay nagrepent. Si Moses, si Lazarus, brother of Martha and Mary, di po ba wala po siyang kasalanan, nagkasakit po siya pero siya po ay namatay. Pero after 4 days, siya po ay nabuhay na maguli. Yun po ay dakilang patotoo ng Panginoon. So there are testimonies, there are trials sa buhay ng tao na ang dahilan kaya pinagdaraanan is because para po tayo ay magbigay glory sa ating Diyos na buhay. Kagaya si Paul, si Peter, si John. Ngayon, tanungin kita kapatid sa buhay mo, anong pagsubok yung pinagdaraanan sa mga araw na ito? You should know kung ano yung kadahilanan, bakit may pagsubok kang pinagdaraanan. Yan ba ay para lumakas sa iyong pananampalataya? Yan ba ay para bigyan ka ni Lord ng lesson? Yan ba ay para ihanda ka sa greater o mas mataas na calling sa iyo ng Panginoon o para maluwalhati mo ang Panginoon sa iyong buhay. You should know the reasons why ikaw ay dumaranas sa mga pagsubok. At tinuturuan tayo ng Bible, ano ang gagawin mo kapag merong mga pagsubok at problema dumarating sa iyong buhay. Amen? Ano ang number 1? Next slide please. Number 1, pray and trust God. Ito, anumang uri ng pagsubok ang dumating sa buhay mo. Yan man ay dahil sa iyong pagkakamali o hindi man, wala ka mang nagawang pagkakamali. Ang una mong dapat gawin ay manalangin at magtiwala sa Panginoon. Yan ang wag mong wawalain sa buhay mo. Pray and trust God. Sabi ng Philippians chapter 4, verses 6 to 7, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Pagtapat mo sa Panginoon, ang sakit na nararamdaman mo, ang kahirapang pinagdaranasan mo sa iyong buhay, pray and trust God. At kapag yan ay pagkatiwala mo sa Panginoon, hayaan mo na ang Lord ang mag-solve ng pagsubok na iyan na iyong pinagdaraanan. Pangalawa, give thanks to God instead of complaints. So ang tendency natin kapag tayo dumaraan sa mga problema, pagsubok, pag-uusig, kahirapan, diba? Mga bagay na hindi maganda sa buhay natin, kabiguan, frustrations, calamities, diba magko-complain? Pero ang sabi ng 1 Thessalonians chapter 5, verse 18, give thanks to God in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus. Parang ang hirap, yung may pagsubok ka pero nagpapasalamat ka pa rin kay Lord.
Kaya natin yan. Amen? Yung pagpunta mo sa church, kahit ikaw ay nasa mabigat na pinagdaraanan sa buhay mo, that is giving thanks to God. Kaya kung may pagsubok ka ngayon na pinagdaraanan at nandito ka, palakpakan mo si Lord sa buhay mo. Amen! Dahil you are thanking God, still you hold on to His promises. Still you trust in Him na everything is in His hands. Amen. God is in control. And number 3, learn. Matuto ka. Maaring may lesson na itinuturo sa iyo si Lord. Sabi sa ng Psalms 119, verse 67, basahin nating lahat sabay-sabay. Begin. Before but now I keep your word. Natuto ang mga awit, sabi niya, bago ako nasaktan, bago ako nakaranas ng kasakitan sa kalooban ko, sa buhay ko, ako ay naligaw, Pero ngayon, sinusunod ko na po ang inyong mga salita. Ganyan naman ang tao, di ba? Hanggang hindi nakakaranas ng masakit sa kanyang buhay, hindi matututo. So we should learn kapag may pagsubok, pag may kapaitan, kapighatian, o hindi magagandang bagay tayong nararanasan sa ating mga buhay. Learn the lesson na binibigay sa atin ng Panginoon. And next, number 4 po yan, diyan number 3, overcome evil with good. Kalimitan din, yung mga trials na nararanasan natin ay dulot ng mga taong nakapaligid sa atin. Wala man tayong ginagawang masama, pero ginagawan tayo ng masama, di ba? Overcome evil with good. Sabi ng Romans chapter 12, verse 21. Di ba? Gantihan mo ng mabuti ang masama. Parang ang hirap din, pero iba talaga si Lord Tandaan mo ito, kapatid, pag gusto ka ni Lord pagpalain, may ipagagawa sa iyo na bagay na mahirap na gawin. Pero kapag ginawa mo, mararanasan mo yung pagpapala ni Lord. Di ba? Pinangaral sa atin Bishop several Tuesdays ago na kung gusto mong maranasan ang double blessing sa buhay mo, isang kadahilanan, ipag-pray mo yung mga taong sumakit ng kalooban mo. Mga taong nagsalita sa iyo ng masama, di ba? Gumawa sa iyo ng masama, ipag-pray mo. Magsalita ka ng pagpapala sa buhay nila. Kagaya ni Job, di ba? Yung kanyang 3 best friends. Sino ritong may BFF? Di ba? Halos lahat tayo may mga best friends. Yung kakaiba itong 3 best friends na ito ni Job. Hirap na nga si Job dahil sa kanya mga sugat sa kanyang katawan mula ulo hanggang talampakan, puro bukol, puro pigsa. Yung mga best friends niya sa halip na encourage siya, yaan mo, gagaling din yan, ma-overcome mo din. Kaya ka sabi ng kaibigan niya, kaya ka maraming bukol kasi may kasalanan kang ginagawa kay Lord. Hindi ka tapat kay Lord. Kaya ka nakakaranas ng ganyan. Hindi magaganda mga pinagsasabi sa kanya ng kanyang 3 BFF. Dapat talaga magtatampo na si Job, di ba? Dapat hindi na niya ituturing na kaibigan ng mga yon. Pero anong ginawa ni Job? Pinag-pray pa niya. Ibinless niya ang buhay nung 3 tao na iyon at pagkatapos dumating sa kanya ang double blessings. Sinong gusto ng double blessings dito? Yes, kung meron kang nararanasang problema at pagsubok sa buhay na galing sa ibang tao, kaya mo nararanasan. Hindi mo naman deserve, pero naranasan mo, bless mo yung tao na iyon. Let's say wala kang ngayong pera. Kasi yung pera mo, itinulong mo sa taong nangangailangan na yun. Ngayon, ubos na ubos ang pera mo, walang tumutulong sa'yo. Hindi ka magagalit, sana hindi ko na lang natulungan, sana ganito. No, pag-pray mo pa yung tao na iyon na tinulungan mo. Na ngayon, meron siyang blessing pero hindi ka tinutulungan. Si Lord ang magre-reward sa iyo. Overcome evil with good. Alam niyo po,
ang ganda po ng sinasabi ng Biblia kung bakit dumarating sa atin ang mga pagsubok. Kaya huwag po natin kalilimutan ang mga bagay na ito. Amen! Dahil ang Diyos ay mabuti sa bawat isa sa atin. Meron po tayong gantimpala. Tayo na mga magiging matatag kapag dumarating ang pagsubok sa buhay. Basahin natin James chapter 1 verse 12. Begin. Blessed is the man who remains steadfast under trial. For when he has stood the test, he will receive the crown of life which God has promised to those who love Him. Ang sinasabi po ng talatang ito, maging matatag tayo kapag dumating sa atin ang mga pagsubok. Sa ibang version, ang ginamit po ay temptations. Pero yung temptations na yon, hindi po talaga temptation na tukso na, kundi pagsubok para itest kung talagang nagmamahal ka sa Panginoon, umaasa ka sa Panginoon, nagtitiwala ka sa Kanya, nagpapahubog ka sa Kanya, gustong matuto ka ng mga lessons, nagpapaturo ka sa Kanya, at yung mga taong gumagawa sa iyo ng masama, hindi mo rin ginagantihan ng masama, bagkus minamahal mo, pinagpe-pray mo, binebless mo ang kanilang buhay. Ano ang sabi? Kapag ikaw ay naging matagumpay, naging matatag ka sa lahat ng mga pinagdaraanan mo na yan, you will receive the crown of life. Putong ng buhay. Ano yung putong ng buhay? Ito po yung isang buhay na napakasaya at napakaligaya sa piling ng ating Diyos na buhay. Kanino ito inihanda ng Panginoon? Sa mga umiibig sa Kanya. Ang tunay palang umiibig sa Panginoon ay yung nagiging matatag sa oras ng mga pagsubok na dumarating sa kanyang buhay. Kaya ano ang sasabihin natin sa ating mga sarili? Sarili ko, magpakatatag ka sa panahon ng pagsubok. Amen. Tayo, maging matatag tayo. Huwag tayong manghihina. Huwag man lulupaypay. Bagkus lalo tayong manampalataya. Lalo tayong kumapit. Lalo tayong kumanlong, manandal, sumandal sa Panginoon. Lalo tayong manghawakan sa kanyang mga pangako. Dahil He is faithful that promised. So, dito po sa month of August, our God in our trials, may maganda siyang layunin sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Palakpakan natin si Lord.